Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, August 7, 2025, Thursday. Meron tayong dalawang low pressure na minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at sinasabi sa latest forecast na posibleng maging bagyo ang dalawang ito. Alamin natin ang mga detalye. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, namataan ang low pressure area sa layong 390 kilometers sa ilagang silangan ng Daet, Camarines Norte. At yung isa pang LPA ay nasa layong 2,830 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Bukod dito, patuloy pa rin naaapektuhan ng southwest monsoon ang mga bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Ngayong araw sa mga lalawigan ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang malawakang pag-ulan at thunderstorm. Ito ay dulot ng nasabing low pressure area at maaaring magdulot ng mga flash flood o landslide sa mga apektadong lugar. Sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar, magiging maulap din ang panahon na may mga pag-ulan at thunderstorm na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na mababa o bulubundukin. Sa natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, BARMM at Palawan, asahan din ang maulap na kalangitan na may pag-ulan at thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorm na dulot ng southwest monsoon. Ang ganitong kondisyon ay maaari pa ring magdulot ng localized na pagbaha o pagguho ng lupa kapag naging malakas ang buhos ng ulan. Pagdating naman sa lagay ng hangin at karagatan sa Northern at Central Luzon, inaasahang magkakaroon ng katamtamang hangin mula northeast hanggang northwest na may alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahang iiral ang katamtamang hangin mula northwest hanggang southwest na may alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas at Mindanao naman, magmumula sa west hanggang southwest ang hangin na may lakas na light to moderate at alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Ayon naman sa Tropical Cyclone Threat Update ng Pag-asa sa week 1 mula August 6 hanggang August 12, 2025, isang tropical cyclone-like vortex o low pressure 1 ang lumitaw sa silangan ng Luzon sa loob ng PAR. Ito na yung binabantayan natin na low pressure. Inaasahan itong tatawid sa northern Luzon at may katamtamang chance na maging isang ganap na tropical cyclone. Bukod dito, may nakita din na TCLV2 sa northeastern boundary ng Philippine Monitoring Domain na may moderate chance din ng pag-develop bilang bagyo sa kaparehong linggo. So kapag sinabing moderate, medyo mataas na ang chance niya na maging isang bagyo. Para naman sa week 2 mula August 13 hanggang August 19, ipinapakita ng mga modelo na posible ring mabuo ang TCLV3 sa hilaga ng Philippine Sea. Inaasahan itong kikilos patungong extreme northern Luzon pero mababa ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na tropical cyclone. Gamit ang GFS model, makikita natin na tatawid sa northern Luzon ng low pressure. At susunod naman itong isa pang low pressure na sinasabing posibleng maging bagyo agad bago dumaan sa extreme northern Luzon. At katulad ng dati, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng mga bagyo. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat ngayong tag-ulan.